Grabe, first time ito mangyari. Ngunit bakit hindi ito masyadong ibinabalita? Isang napakalaking good news mga kaibigan ang nangyari sa ating bansa. At isa na nga itong bagong umaga para sa kasaysayan ng Pilipinas. At tayo magpatuloy. Isang bagong umaga, PBBM at ang makasaysayang $3 billion trade o 174.687 na bilyong piso na deal ng Pilipinas at India. At bakit hindi ito masyadong nababalita? Alam mo ba ang nangyari? Kapag usapang ekonomiya ang pag-uusapan, madalas nating maririnig ang mga pangakong hindi natutupad, ang mga negosasyong napako o ang mga balitang tila paulit-ulit na lang. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isang makasaysayang tagumpay ang tahimik na pumutok, isang balitang tila sadyang hindi binibigyang pansin ng malalaking news outlets. Bakit nga ba? Bakit tila Malacanang lang ang nagbubunyag ng ganitong klaseng napakagandang balita? Isang tanong na dapat nating bigyang pansin. $3 bilyong o 174.687 bilyong piso? Totoo ba ito? Ayon kay Philippine Ambassador to India, Jose Ignacio, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, tumawid tayo sa makasaysayang $3 bilyong na total trade value sa pagitan ng Pilipinas at India. Oo, $3 bilyong, isang milestone na hindi basta-basta nararating, pero ni sa katuparan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa pinalakas na kalakalan, depensa at turismo, unti-unting umuusad ang relasyon ng dalawang bansa. Pero ano ang kakaiba sa kwentong ito? Nakamit ng Pilipinas at India ang $3 bilyong na trade and investment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ikting at napag-ibaya yan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng $3 bilyong na halaga ng Kalakal. Total po iyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India kung saan nakamit sa kauna-unahang pagkakataon ang $3 billion total trade ng dalawang bansa. Ang hindi mo alam, bakit espesyal ito? Ayon kay Ambassador Ignacio, ang Pilipinas lamang sa buong mundo ang pinagkakatiwalaan ng Indian Embassy na mag-issue ng electronic visa. Isa itong hakbang na hindi lamang nagpapadali ng paglalakbay, kundi nagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Sa datos ng 2022, nakapagtala tayo ng 41,292 na Indian tourist, katumbas ng 24% ng kabuuang Indian tourist arrivals. Hindi lang iyon, pero may plano pa ang embahada na ibalik ang direct flights sa pagitan ng Pilipinas at India ngayong taong 2025, isang bagay na hindi natin nagawa sa loob ng mahigit isang dekada. Bakit hindi ito binabalita? Isipin mo ito, isang makasaysayang $3 bilyong na trade deal o mahigit 170 bilyong piso na trade deal kasama ng electronic visa na nagpapalakas sa turismo at direct flights na magpapadali ng kalakalan at pamumuhunan. Pero bakit tila walang malaking media outlet ang nagbibigay liwanag sa tagumpay na ito? May dalawang posibilidad. Una, masyadong abala ang media sa mga kontrobersiya, o pangalawa, hindi nila nakita ang bigat ng tagumpay na ito. Pero ang totoo, ito ay patunay ng isang matahimik ngunit mabisang liderato ng ating Pangulo, isang uri ng pamamahala na hindi kailangang magyabang pero gumagawa ng konkretong pagbabago. Ano ang dapat mo pang malaman? Sa ilalim ng administrasyong PBBM, unti-unting napapalakas ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang $3 bilyong na trade deal ay hindi lamang numero. Ito ay simbolo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating ekonomiya, turismo at global na relasyon. Therefore, kung iniisip mo pa rin kung may maganda bang nangyayari sa ating bansa, tandaan mo ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumuwid tayo sa $3 bilyong sa India trade. Isang bagay na kailanman ay hindi pa natin nagawa. Kaya ang tanong, bakit hindi mo ito nababalitaan? At ngayon na alam mo na, ano ang gagawin mo? At ano ang iyong kaisipan kaibigan patungkol sa bagay na ito? Santiago 3 verse 18, ang matuwid ay nagtatanim ng mabuting binhi ng kapayapaan
at aanihin nila ang bunga ng kanilang pagsisikap. Sa kontekstong ito, ang tagumpay ng $3 bilyong na trade deal sa pagitan ng Pilipinas at India ay isang halimbawa ng bunga ng mabuting pamumuno at ugnayan. Ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagbubunga ng pag-unlad hindi lamang para sa kalakalan, kundi para rin sa turismo at relasyon sa ibang bansa. Tulad ng binhi ng kapayapaan na itinatanim, tayo rin ay tinatawagan na magpunla ng mabubuting gawa upang makapag-ani ng tagumpay, kapayapaan at kasaganaan sa ating bayan.